Nalulungkot ka kasi magkaiwalay kayong pamilya kung saan ka naroon. Kasama mo naman ng Diyos eh. At ang pinakasolusyon sa marami nating pangamba, Diyos. Hello? Tingnan nyo. He has not given us the spirit of fear. Tatlo, yung ibinigay niya para maging matiwasay ang buhay natin. He has given us power, love, sound mind. Yan yung pinag-aaralan natin gabi-gabi. Wisdom. Kaya nag-pray ka, sumira ng araw mo, imbis na isipin mo, kanino ka tatakbo, kanino ka lalapit, kanino ka mangungutang. Solusyon lang doon prayer eh. Bakit? Kasi if any of you lack wisdom, ano sabi ni James? Let him ask of God. Prayer lang ang katapat eh. And by the way, ididikit ko yung prayer, mamaya. Pag nag-pray ka, ang Panginoon ang bahalang gumawa sa buhay mo. Siyang gagawa sa isip mo at sa damdamin mo. Kaya connected yung isip at saka damdamin. Kasi, He has not given us the spirit of fear, but of power, kapangyarihan. Take note, kung binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan ba tayo matakot sa kapangyarihan ng kaaway? Hindi. Sa atin na yung kapangyarihan. Paano na pa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos? Paano? Through the Spirit of God. Nananahan sa atin. He is not only resident, He is also president. Hello? He is in you. So, of love, diyan papasok yung kahalagaan. Sino ba talaga love mo? Kasi kung ang love mo, ang Panginoon, wala kang dapat ipangamba. Bakit? Kasi love ka niya. Kung love ka niya, hindi ka niya pababayaan. Tama? Minsan, may mga tao, ang love nasa mundo, kulang siya sa pera, kulang siya sa ganito. Kaya fearful siya. Kaya, ang nangingibabaw sa kanya, yung spirit of fear. Kasi hindi niya na-acknowledge na meron siyang Diyos na nagmamahal sa kanya. At kung mahal siya ng Diyos, hindi siya pababayaan. Tama ba? Sound mind. Sound mind speaks of a mind that is fixed. Sound mind speaks of a mind that is single. Hindi magulo. Hindi taranta. Hindi lugmok. As a man thinketh in his own heart, so is he. Gusto mo malaman kung yung isang tao okay? Kahit wag mong tanungin, tingnan mo lang siya. Yung mukha niya, ipapakita kung okay siya o hindi. Tama ba? May kaibigan ka o may kamag-anak ka. Pagkakita nyo, hindi pa nagsasalita, alam mo, may problema. Bakit? Yung itsura niya. Tama? Nagsalamin ba kayo kanina bago kayo pumunta rito? Kasi madaling malaman kung may problema ka, tumingin ka sa Hello? Yung meron kang nararamdamang hindi maganda, nakakayag sa mukha. Kaya yung tao na kahit na may masamang pinagdaraanan, pero maayos pa rin ang mukha, alam mo na. Oo, kape-pray lang yan. Kape-pray lang yan. At ba't ka magpe-pray na hindi ka naman magtitiwala? Tignan nyo ba? Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Kasi walang Kristiyanong walang kadaanan. Walang Kristiyanong walang kabigatan. Lahat tayo meron.
Kaya wag mong sabihin sa akin, ay, buti ka pa, pastor, wala kang problema. Kasi may sabi sa'yo, baka mas marami pa yung problema ko kaysa sa'yo. Gusto mo magbilangan tayo? Pero ako, I refuse na bilangin. Bakit? Kasi hindi ko na siya problema eh. Nung naipag-pray ko, hindi ko na problema. Yun yung ibig sabihin ng the just shall live by faith. Ba't mo pa pinag-pray ko hanggang ngayon, binibit-bit mo? Naalala niyo yung mama na may dalang isang sakong bigas? Habang bit-bit niya, may nagsabi sa kanya, sumakay ka sa jeep. Para hindi ka mabigatan. Sumakay siya sa jeep. Kaya lang, panay pa rin ang daing niya. Ang bigat naman, ang bigat. Nung tinignan siya ng driver, ayun, pasan-pasan pa rin niya. And yet, nasa jeep na siya. Oh, how foolish, hindi naman yata totoo yun. Totoo yun spiritually. May mga Kristiyano na ganun. Pwede niya ibigay sa Diyos, and yet hindi niya binibigay sa Diyos. Kasi yung bigat, alam na natin, Hebrews chapter 12, either kabigatan sa buhay, mga problema, or kasalanan niya na dapat mong bitawan. Hindi mo binibitawan. At yun yung example ko, nung nasa jeep na, supposed to be, pwede na niya ibaba yung sako niya, and yet pasampasan pa rin niya. Kasi may mga nagsasabing Kristiyano sila, and yet nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya mabigat ang buhay niya. Tama ba? O tapos magiging comment mo, how foolish naman. O, totoo, kaya nga fool sila eh. Kasi meron siyang pwedeng gawin, ayaw niyang gawin. Hello? Isa lang ang solusyon sa lahat ng problema natin, mga kapatid. Yung ang impyerno, nasolusyonan eh. Kung mananampalataya ka, hindi ka na papunta ron eh. Yung pambuhay natin ngayon, na pansamantala lang dito sa mundo. Kung yung buhay na walang hanggang, pinangako niya, yung pambuhay na pansamantala, hindi niya pwedeng ayusin. Hello? O, tignan nyo. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. May binibit-bit ka ba? May dala-dala ka ba? Yan. Huwag ka mag-alala. Yan yung be careful for nothing. Yun yung ibig sabihin nun. Huwag ka mag-alala. God has not given us the spirit of fear. Yan yun. But in everything, sa lahat ng bagay, ano man niyang bit-bit mo, ano man yan. In everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. I-surrender mo sa Diyos. Iiyak mo sa Diyos. Yan yung kaninang topic. Umaargabyado sa'yo, hindi mo pwedeng labanan kasi wala kang kakayahan. O di, isumbo mo kay... Kasi ngayon uso, isumbo mo kay Tulpo eh. O. Bagamat in fairness naman, may nasusolusyonan si Tulpo. Kasi sinisindak ni Tulpo eh. So may kakampi na yung mga naaapi. Kung si Tulpo may ganung malasakit sa mga kababayan niya, Diyos pa kaya? Sa kanyang anak? Hello? Let your request be made known unto God. Take note, ano yung resulta? Pagka ginawa mo yan, pinagtiwala mo sa Diyos, inayos mo yung kaisipan mo. Paano naayos yung kaisipan? Pinanalangin mo. Nabibigatan ka, para wag kang mabigatan, ipasa mo sa Diyos. Ayun. Let your request be made known unto God. Anong sagot ng Diyos? Noted. At makakaasa ka, pag nalaman ng Diyos yan, at talagang kasama pa yung iyak mo, binilang ng Diyos yung patak na tumulo dyan, yung balik niya kung kanino, makakaasa ka, nakabawi ka. Kaya hindi mo kailangan magiganti. Hindi. Hindi tulugan Diyos. Tama? Alam niyo kung bakit minsan gusto natin magiganti? Nangihinayang tayo. Akin na yun. Pera na, gimbato pa. Imaginein mo, nanalo ka sa raffle ng 10,000, tapos iba nag-claim. Oo, hindi lang isang linggo, baka ilang taon na.
Example lang yun. Kasi 10,000, 10,000. At hindi biro yun. Pero alam nyo, magkatotoo man yun. Hindi, sana naman, wag ano. Pero magkatotoo man yun. What is 10,000 compared to eternity? Ako yun yung point ko. Iayos mo lang yung takbo ng isip mo. Huwag mong tignan yung mga bagay-bagay ayon sa tingin ng mundo. Tignan natin ito ayon sa tingin ng Diyos. Kasi kung ano yung pahintulot niya, may layunin siya. Kaya nga, sabi, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Romans chapter 12. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Bakit? Kasi Kristiyano ka eh. Kristiyano ka. So, thinking affects feelings. They are connected. Tignan niyo yung susunod na verse. Verse 7. So, tingnan niyo. Pag naipag-pray mo na, inuluhog mo na sa Diyos, iniyak mo na sa Diyos, hindi kay tulpo sa Diyos, ano magiging resulta? And the peace of God which passeth all understanding, beyond our comprehension. Hindi mo kailangan maintindihan kung ano yung nangyayari, pero alam mo na ang Diyos ang kumikilos. Ano magiging resulta pag pinag-pray mo isang bagay? He shall guard our hearts and minds through Christ Jesus. So, ito ibig ko sabihin na si Kristo lang sapat na. Hindi mo kailangan ng sino mang Bombay. Hindi mo kailangan ng sino mang senador para matugunan yung iyong pangangailangan. Hindi. Si Kristo lang sapat na. At dahil sapat na siya, tingnan nyo, ano yung ginagawa? The peace of God which passeth all. Hindi mo kailangan maintindihan. Pero isa lang ang paliwanag. Kumikilos ang Diyos. How do you know? Mapayapa ang puso mo. Yan. Hearts, damdamin, feelings, mind, isipan. Resulta ito ng pananampalataya sa pananalangin. Kaya why worry if you can pray? And why pray if you worry? Kung ano, hindi pwede magsabay yung dalawa eh. Pag nag-pray ka, there's no need to worry. At pag nag-worry ka, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka nag-pray. Hello? Nagpe-pray ka pa ba? Yun lang. Minsan, kaya ganun yung tao, magulo isip, magulo buhay, ang bigat-bigat. Tanungin mo siya, nagpe-pray ka ba? Oo, pinagpe-pray ko madalas, sagutin ng Lord. Hindi ka nagpe-pray with prayer, thanksgiving. Ang sabi, hindi ka na magpe-pray para mangingi. Mag-pray ka na may kasamang pasasalamat. Alam niyo ba yung salitang pasasalamat yan? Nakadikit siya sa pagtitiwala. In everything, give thanks, for this is the will of God. Sound mind. Huling-huli, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ulitin ko steadfastness is closely connected to our thinking. Kumusta naman ang iniisip mo ngayon? Tignan mo ngayon katabi mo. Ito yung sunod na tanong. Huwag kang magsalita. Ito lang ang sunod na tanong. Yan ba yung itsura na nagtitiwala? Bakit? Kasi aminin natin, pag nagtitiwala ka, maaliwala sa mukha mo.
Ha? Pero yung pagka yung itsura mo, parang nakasukob sa'yo buong mundo. Ha? Na gano'n na talaga. Alam nyo, ang secret doon, baguhin mo yung laman ng isip mo. Hindi nga. Kasi, gusto mo magaangan yung kalooban mo, mag-pray ka. At pag nakapag-pray ka, isang ebidensya na gumaang yung kalooban mo, yung itsura mo. Tama? Hello? So, natignan mo ba? Yung ba itsura ng nagtitiwala? Second Corinthians 10:5. Yan. Again, thinking pa rin yan, ha? Bigat na bigat ka na sa buhay? O, sundin natin yung advice. Ano yung advice? Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Meron ka bang binibitbit na hindi gusto ng Diyos? Meron ba tayong dala-dala na hindi natin dapat dinadala? Meron ba tayong ginagawa na hindi natin dapat ginagawa? Tanggalin na natin yan. Yun yun. Saan na magsisimula yung pagtanggal? Saan magsisimula? Sa mind. Magdi-decide ka, tama na to. Sobra na. Hindi nga, kasi hanggat hindi mo ginaganon, hindi siya magbabago. Tama ba? Kaya nga casting down. It's a very aggressive decision na I have to do it. Kumbaga sa may bukol, nang sabi ng doktor, pwedeng lumala, tanggalin na. So, ano yung sasabihin mo? Okay lang yan, yamot siya. Hindi. Parang si Carol lang yan, hindi na pinalabas ng ospital. Dinudugo siya, niraspa siya, tinanggal, pinabiopsy, stage 1 cancer. Oh, take note. Sabi ni Doc Monte, huwag na kayong umuwi. Pastor, kumuha ka ng gamit. Bukas sa bukas, patanggal. Yan yung casting down. You grab it by the neck. Alis ka dyan. Bakit? Kasi may gumugulo sa isip mo na hindi dapat, tanggalin mo. Every imagination and every high thing, take note. Yung gustong mag-take priority, preeminence, sa narinig mo na ito dapat ang nangunguna sa buhay ko, ang kalooban ng Diyos, pero merong mas umaangat na gusto mabida. Sabi ni Paul, tanggalin mo! Atakin mo! Take note that the word casting down, it has the idea of nakabitin, kinuha mo, pwersahan mong tinanggal. Yun yung ibig sabihin ng casting down. Ito na yung maganda. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Alam niyo ang kulang minsan kung bakit hindi nagbabago buhay ng isang Kristiyano? Hindi siya nagpasya na meron dapat tanggalin at dapat ipasakop sa Diyos na, Lord, ikaw na yung susundin ko. Eh, ang linaw. Sa nagsisimula, the mind. Ngayong umaga, yun yung ina-address ng Lord sa atin. What do you think?
When I asked, what do you think? Ano sa tingin niyo yung ipinagagawa ng Lord na dapat natin gawin ngayon? Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Tapos na yun. Pero ngayong umaga, alam natin kung ano yung buhay na meron tayo ngayon. At ito na yung panahon ng pagtutuos. It is between us and the Lord. Kasama ako. It's not between us, no. It's between you, me, and the Lord. Bringing into captivity. Ang ganda. Kung meron mang dapat isuko natin yung buhay natin at magpaalipin sa Kanya, walang iba kundi ang Diyos. Kasi tagal na natin nagpaalipin sa mundo eh. Hello? Hello? Kaya nga, Kristiyano ka na ba ngayon? Alipin ka pa rin ba ng mundo? Something is wrong. Something is wrong. Pwede bang solusyonan yun? Pwede. Asan ang solusyon? Ayan, no? Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Oh, eto. Sunod na verse. Ang ganda ng sunod na verse. Verse 6. So, yung verse 6. Ayan. Bringing into captivity unto the obedience of Christ. And having in a readiness to revenge. Kung meron man tayong dapat paghigantihan natin yung ating pagkaalipin sa kasalanan. Buweltahan natin. Ang tagal mo akong inalipin. Pues, etong sa'yo. Ano yung ganti natin sa kasalanan? Pagsunod kay Kristo. Linaw. And having a readiness. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng readiness? Pag sinuko mo sa Panginoon, yung dapat mong isuko. Pag sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, na siya na yung susundin natin, nakapaggiganti na tayo doon sa dating buhay natin. Ayun. Kailan? When our obedience is fulfilled. Parang sinabi mo sa dati mong buhay, etong sa'yo. Susunod na ako mula ngayon sa Diyos. Hindi na ikaw. Huwag na natin dagdagan kasi pwedeng sabihin mo, Bella. Yun yung ibig sabihin ng revenge. Tagal mo ko inalipin, ha? Pues, hindi na ngayon. Bakit? Kasi mula ngayon, Panginoon na masusunod sa buhay ko. So, nakapagiganti ka na. Mahalaga yung paghihiganti. Ano yung bakit? Kasi kung hindi ka maghihiganti, kakampi mo pa rin. Hindi nakapagtataka, hindi ka magbago-bago. Bakit? Hindi mo siya kaaway. Hello? Ano yung diniklara mo? Nung nagbago ka, diniklara mo, mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Kaaway na kita. At ano yung patunay? Nakaaway mo na siya. Susunod ako sa Panginoon at yung pagsunod ko, yun yung paghihiganti sa'yo. Hindi mo na ako kailangan gambalain pa. Bakit? Kasi hindi na ako sa'yo. Tanong, what's in our mind? Alam niyo kung ano yung kasunod? Pagka ito yung mentality natin, pagbabago.
May bibitawan ka, may tatalikuran ka, may hihiwanan ka. Bakit? Kasi maghihiganti ka, at yung paghiganti na yun, ay yung pagsunod sa Panginoon. Pero hanggat walang pagbabago, huwag mong sabihin sa akin na may pagbabago. Kasi mahahayag eh. Yung mismo dati mong ginagawa, hindi mo na gagawin. At yun lang hindi mo paggawa, patunay yun na, uy, nagbago na siya. May tatalikuran ka, may iiwanan ka, may bibitawan ka. At dahil nagpasya ka, na lumapit sa Kanya, kumapit sa Kanya, nakamit mo yung paghihiganti. Ano yung nakamit natin? Pagbabago. Kasi kung nabitawan mo na yung nakakabigat sa'yo, mabigat ka pa rin ba? Hindi na. Binitawan mo na nga eh. Pero hanggat di ka nagpapasya, at hanggat sa isip mo, kakampi mo pa rin siya, ay wala. Kaya ang tawag sa kanila, fool. May pinapagawa ang Diyos, ikabubuti niya, ikagagaang niya, ikagaganda ng buhay niya, ayaw niya! Oh, saan ka pa? Hindi buhay mo hanggat nandiyan ka. Yun yung sinasabi ng Biblia. Bitawan mo! Bakit ba ang hirap bitawan? Yun yung gusto ko, pastor. Eh. O, yun na nga. Yun yung papaligaya sa akin. Eh. Yun na nga. At hanggat ganun yung ating mentalidad, huwag ka makakaasa sa pagbabago. Alam nyo, yun yung isang nakakakilabot sa Revelation. Pinarurusahan na yung mundo sa kanilang kasalanan. Ayaw pa rin nila magsisi. Napag-aralan natin yun, naalala nyo? Ando doon na lahat ng kaparusahan, lahat ng kapighatian. And yet, they did not still repent of their sin. Yun yung ibig sabihin ng he that is defiled, let him be defiled still. But he that is pure, let him be pure still. Yung nakatikim ng kapatawaran, nakatikim ng pagpapatawad ng Panginoon, manatili ka sa ganyang buhay. So, gird up the loins of your mind. Ibig sabihin, i-gather mo yung lahat ng loose ends kasi may 4 na bagay na nakasalalay dyan. To deal with the loose ends that exist in our minds and emotions. Let's deal with it. Hindi po pwedeng nakasamburga, nakakalat. I-gather natin. At ngayong umaga, naintindihan natin. Meron tayong dapat ayusin. Ikalawa, we need to correct the parts of our thinking that we know that are wrong. May mali, dapat ayusin. May mali, dapat itama. May mali, dapat baguhin. Gird up the loins of your mind to grab hold of all those dangling areas in our thinking and put them out of the way. Last, remove them by the authority of the Word of God. Ito ang sabi ng Diyos, ito yung susundin ko, mapapayapa ako. Hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Pinaghahandaan natin yung muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi doon nakasalalay kung tayo ay kasama sa mga kukunin niya. Kasi kung hindi,
Kaya nga napakalaga na siguraduhin natin na anak tayo ng Diyos. Kasi sino yung susunod? Sino yung makikinig? Yung mga tupa. Yung mga anak. My sheep hear my voice. I know them. And they follow.